po tayo ng gising, ha? Yung iba, bilib ako, pumapalakpak. Naglalakad po ko kanina, nakapikit kayo. Para kayo zombie, pumapalakpak kayo. Tapos pagising nyo, pagod kayo. Kakaiba kayo. Inising ko lang po kayo sapagkat ayoko pong mamiss na itong surpresang ito. May papanood. Tatawagin din ako na El Shaddai para magsakristan dito. Hanggang maging preacher din po ako. At ako po, sabi ko nga sa mga tao, pagka nakakarinig ako na kayo po'y sinisiraan, sabi ko, hindi nyo alam ang puso ni Brother Mike. Kaligayahan sa iyo sa pagtanaw sa napakahabang mga taon na nagpakita ng katapatan ng Diyos sa inyo, sa buhay niyo bilang si Mike Velarde at sa ating komunidad sa El Shaddai. Ano naman, Brother Mike, yung mga nakakapagpalungkot sa iyo sa ministeryo? Well, lungkot. Wala akong in-entertain na lungkot. Tinuturo ko yung katuwaan. Lahat ng pangyayari sa buhay ng tao, may layunin ang Diyos. Napagalitan ka, okay lang. Tinuturuan ka. Tinuturuan ka noon. Pinintasan ka, okay lang. Ang mahalaga, malinis ang konsensya mo. So, kaya wala kong dapat ikahiya. Walang dapat ikahiya ang ating pamilya. Ano man sabihin ng tao sapagkat kilala ko ng Diyos, kilala ko ang ating Diyos. Ang ating Diyos na pinaglinlingkuran kapag. Kaya ang sabi niya, aking ililigtas ang tapat sa akin. So, ang katapatan ng isang tao, siya lang nakakaalam. Katapatan mo sa Diyos, makikita mo sa kausap mo. Dapat maging tapat tayo sa bawat isa. So, kaya ako na mag-asawa, walang masasabi ang asawa ko sapagkat tapat ako sa kanya. At sila man tapat, naging tapat sa akin. Bakit siya maging tapat? Nakatutok ako araw-araw. Nakabantay kayo. Nakabantay ako. Sabi ng doktor ko lang kung ma-heart bypass sa San Francisco, iwasan mo lang ang stress. Mabuhay ka palang mahabang karaon. Malakas ang puso mo. Sabi ko, Dok, sabihin mo sa misis ko. Basta itong sikreto ko, maging masunurin kayo. Ang tao masunurin, laging pagpapanahin. Huwag kayong mamumblima ng kinabukasan. Sapagkat kami may manukan, pinagmamasa ng manok, walang problema. Pag kami kumakain ng siterbilin, after doon sa ilalim ng aming kapagkainan, yung mga sisig, kakahulugan mo ng lumo yan. Hindi ka kumakain ng kanin ngayon sapagkat pinagbawal ng aming doktor na anak. Pinakakain ko yung mga sisiw. Sabi ko sa mga sisiw, ako nagpapakain ngayon sa inyo ha. Sa isang bukas, kayo ang kakain. Ganyan lang ang buhay. Bakit tayo? Yes, Brother Mike. Kaya walang problema na hindi nalulunasa. Huwag kayong katag. Pero ngayon po, isang malaking karangalan ng ating punong lingkod, ang ating ama sa ating pamayanan ay nagpaunlakwag. Ngayon, Brother Mike, bago tayo matapos, hihingi ako ng mga tidbits of words of wisdom sa ilang sektor ng pamayanan na babanggitin ko. Halimbawa, simulan po natin, ano ang maipapayo nyo sa mga kabataan ngayon? Sa mga kabataan, may kasabihan, kayong pag-asa ng bayan. Kaya, gusto kong makatulong sa bayan, mag-aral kayo. Dito sa El Shaddai,
may libre din ko ang pag-aaral. Ewan ko bakit hindi sir mag-i-enroll dito. Sapagkat may kanya-kanyang polling tayo. Ang iba naman, nagpapakain. Diba? Opo. Pero nawawala yun. Ang iba naman, nagbibigay ng matitirhan. Pero nawawala din yun. Ang mahalaga, yung pag-aaral. Amen. Yan ang mahalagang pamana na hindi mananakaw, hindi mababawasan, kundi through the years, matadagdagan ang inyong natututukan. Kaya sa mga magulang naman, Magulang. ang unang teacher ng bata ay yung nanay. Ang problem natin ngayon, mga nanay nagtatrabaho na, so iniiwan sa katulong. Kaya makikita mo yung mga bata ngayon, lingwaing katulong, amoy katulong. Diba? Yung kami nung nagpapalaki pa ng mga anak, Sister Bill hindi nagtatrabaho yan, hindi pinagtrabaho. Nagtrabaho niya magpalaki ng aking Tumutok sa mga anak. Kaya awa ng Diyos, yan ang yaman namin, yung aming mga anak. Amen. Tama yung sinabi niyo po kasi minsan pagkukuha nga ng card, ang kumukuha, katulong. No? Kaya nalilito na ho yung school kung sino ba yung nanay ng bata. Kung yung nanay ba o yung katulong. No? Kaya magandang paalala nga po na ang pagpabayad ng matrikula ng anak ay hindi nagtatapos yun ang responsibilidad. Kundi, At saka, sa payon, sa mga lalaki naman, ang parusa ng Diyos, magtrabaho ka. Yung kita mo, asawa mo ang maggagastos. yun ang masaklap. Iyon ang sinunod ko. Dahil bawas ang sinunod ko hanggang ngayon, napupunta ka sa Sister Belen. Sapagkat